Ang paslupang matagal ko nang hinahanap. Narito na ang mga aabangan nating maiinit na eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Sa isang hindi inaasahang tagpo, nag-cruise ang landas ni Marites at Don Gustavo sa gitna ng mataong kalye ng Quiapo. Habang naglalakad si Tess, biglang may natumba sa kanyang harapan na kaagad namang tinulungan ni Marites. Nang lapitan ito ni Tess, nakilala niya agad ito bilang dating mayor ng Maynila. Tinanong ito ni Tess kung okay lang ba siya. Halatang may lukso ng dugo nang makita ni Don Gustavo si Tess. Sinagot niya ito na ayos lang siya, sabay pasasalamat sa pagtulong. Si Marites ay anak pala ni Don Gustavo kay Tinding, ang babaeng minsang naging biktima ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng ari-arian ni Don Gustavo ay nakapangalan kay Tinding, kaya ganoon na lamang ang galit ni Pilar kay Matilde, na mas kilala bilang si Tinding. Ngunit may mas malalim pang sikreto. Ang yaman ng mga gerero tila napunta kay Tinding at Marites. Hindi naglaon na sundan ni Pilar si Tinding sa isang kalye sa Quiapo. Muli silang nagkaharap at dito sinabi ni Pilar na sobrang tagal na niyang hinanap si Tinding para papanagutin sa ginawa nito sa pamilyang gerero. Mabilis na tumakbo si Tinding palayo kay Pilar, ngunit inatasan ni Pilar ang kanyang tauhan na habulin si Tinding at dalhin sa kanya. Hindi nagtagal ay nahuli nga si Tinding. Samantala, habang naglalakad si Tanggol kasama si Vice Mayor Olivia Guerrero, biglang sumiklab ang isang malaking sunog sa Quiapo. Nagkagulo ang mga residente at maraming bahay ang nilamon ng apoy. Hindi nagdalawang isip si Tanggol. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinangyarihan ng sunog upang tumulong. Kasabay ng paglikas ng mga tao, personal na sumabak si Tanggol sa pag-apula ng apoy. Isang ginang ang lumapit sa kanya, umiiyak, humihingi ng saklolo. Naiwan daw ang kanyang mga mahal sa buhay sa loob ng nasusunog na bahay. Walang pag-aalinlangan, sinagip ni Tanggol ang mga ito. Hindi pa siya nakakahinga, may isa pang ina ang lumapit sa kanya. Ang kanyang sanggol naiwan sa loob. Mabilis na pinasok ni Tanggol ang naglalagablab na bahay. Ngunit sa loob, sinalubong siya ng matinding apoy, isang dilubyong maaaring hindi na niya malabasan, kasama ang batang kanyang inakay. Samantala, sa kabila ng trahedya, sinamantala naman ni Vice Mayor Olivia ang insidente. Ginamit niya ito upang makakuha ng simpatya at boto. Ipinakita niya sa media na bahagi siya ng operasyon, kahit si Tanggol talaga ang tumutok sa pagsagip. Malinaw na ginagamit lamang ni Olivia si Tanggol sa sariling interes sa politika. Abangan ang mga mas kapanapanabik, mas emosyonal at mas maaksyong eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para sa mga eksklusibong updates.